Patay ang isang pusa sa Tabaco, Albay matapos matagpo ang may nakatusok na pana sa kanyang katawan. Hulikam naman ang pananampal ng isang dating kagawad sa isang PWD dito sa Dagupan, Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sakay ng kaniyang motorsiklo, dumating ang isang lalaki sa tapat ng barangay hall ng Tapuak sa Dagupan, Pangasinan. Pagkahinto, bumaba ang lalaki at sinampal ng 2 beses ang isa pang lalaking nakaupo roon. Umalis din ang lalaki na nampal sa 27 anyos na lalaki na isa palang PWD. Ang nanampal, dating kagawad ng barangay. Yung problema masakit sa akin kasi kapatid ko yun eh. Idinulog ng insidente sa barangay. Gusto raw ng kaanak ng biktima na makausap ang dating kagawad pero hindi raw sumisipot. Pinag-iisipan na raw ang paghahain ng formal na reklamo. Dapat, sinabi niya muna sa amin, ma'am, kasi kapitbahay niya lang kami sa ma'am eh. Hindi nagpaunlak ng panayam sa kamera ang dating kagawad na aminado sa kanyang nagawa. Aniya, sinampal niya ang biktima dahil pinagsisiparaw nito ang kanyang apo. Meron din daw siyang hawak na CCTV footage kung saan makikita umano ang paninipa sa kanyang minor de edad na apo. Paliwanag naman ng kaanak ng biktima, madalas ibuli ng apo ng sospek ang biktima dahil sa kanyang kapansanan. Sinusubukan pa rin ng mga opisyal ng barangay na mapag-usap ang magkabilang panig. Magsasara na sana ang isang laundry shop sa barangay Santa Cruz sa Naga, Camarines Sur. Saglit na nag-CR ang tauhan ng laundry shop at doon na sumalisi ang isang lalaki at kinuha ang kanyang bag. May 3K po doon kasi ma'am, mabakal ako gatas ng apo ko. Tapos may 1,000 akong saray-saray ko to ma'am, yung iniipon-ipon ko. Cellphone po, headset, charger, yung mga IDs ko po doon ma'am sa pitaka ko po. Nakahingi naman ng tulong ang tauhan sa mga dumang estudyante para mai-report ang insidente sa mga otoridad at sa may-ari ng laundry shop. Nag-post itong aki ko na nawala ako ng ganyan. Kagabi, may nag-chat sa iya ma'am na ang bag ko nakita doon sa pinto daan nila, doon sa may spillway. Ang laman ma'am, ATM ko sa 4-piece, tapos yung salamin ko sa matay, pero iba wala na po doon. Ayon sa mga pulis, isang minor de edad ang nasa likod ng pananalisi na may record na sa ibang stasyon ng Naga City Police Office. Patuloy na hinahanap ang suspect. Natagpo ang nanghihina at may nakatusok na pana sa katawan ng isang pusa sa Tabaco, Albay. Ayon sa tagapag-alaga, nakalabas sa kanilang bahay ang pusa at nang makabalik ay may pana na sa kanyang katawan. Walang ideya ang may-ari kung sino ang gumawa nito sa kanilang alaga. Ang turing ko sa mga alaga ko, mga aki ko talaga kasi wala akong anak. Nag-ano din ako ng mga hayop. May ikos ako, may mga ikos ako, may mga ayam ako. Araw-araw, siyempre, kung ano sa namamatian ka itong magurang na nahiling niya, araw-araw to so aki niya nangyari. Human itong sako. Dinala ang pusa sa veterinary clinic pero nasawi rin kalaunan. Upon checking po kasi sa mga vet na dumanan niya, talagang hababao na po. So, survival rate niya. So, bali po. So, tama po kaya kang pana. Tumagos po ito pasilig sa baga niya. So, may internal organ po na naapektuhan. Kinundi na naman ng animal rights advocate ang nangyaring pananakit sa pusa. Handa rin daw magsampa ng reklamo ang grupo at ang may-ari ng pusa. Pero inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagpana sa pusa na labag sa Animal Welfare Act. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.